Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So nagharap na nga ang dalawang mandirigma na si former K1 lightweight world champion Ricky Anpo kontra American professional boxer Ryan Garcia. Kitang-kita ang laki ni Ricky Anpo kumpara kay Ryan Garcia. Kitang-kita din dito na talagang mainit si Ricky Anpo at sabik na sabik ng makalaban si Ryan Garcia. Kitang-kita din dito ang pabirong suntok na uppercut ni Ryan Garcia kay Ricky Anpo na sanhi ng pagkapika nito. At kitang-kita din dito na talagang mainit si Ricky Anpo na parang kakainin ng buhay itong si Ryan Garcia. Ngunit itong si Ryan Garcia ay relax lang at kalmado. Kaya talagang kabang-abang ang laban na ito, ngunit bago mangyari yun ay panoorin muna natin ang mga naging knockout highlights ng dalawang mandirigma na si Ricky Anpo at Ryan Garcia, at kayo na po ang humusga kung sino talaga ang mas magaling at mas malakas sa ibabaw ng boxing ring. The High Desert, Ryan Garcia! Round number losing badly. Garcia is walking him down. He's going, yeah, this is what I expected. Rodriguez trying to weather the storm. He is smiling through the onslaught. You get the feeling of he's smiling on his back. He brings it. This is so much experience for Garcia. I'm telling you, I may not speak Spanish, but I got the Mexican blood in me, and that's all that matters. Looks, charisma, the whole package. Multiple junior national titles, over 200 amateur wins. Hard right hand that landed and shook Duno. Garcia able to land that right now. Down he goes. Right hand and a hook, and Duno is hurt. Duno's hurt bad. Wow, it's over. That's a superstar performance right there, Brian. Garcia waited since September, and he took care of business right away. What was supposed to be the toughest challenge of a young Ryan Garcia's career ends in less than 3 minutes of the first round. Wow. Viva Mexico, let's go! His last two fights have gone a total of 178 seconds. Can Ryan Garcia make quick work of Luke Campbell? Are we in for a long-distance dogfight? You see Campbell up on his toes. Garcia much more flat-footed. Seems like he wants to... Oh, left hand sends the kid down! And that's what he was setting him up for. Luke was looking for that overhand left. Now we're going to see what this kid's made of. An absolute stunner, and look at the face of Campbell, as if to say, you wanted me, I'm here, you got me. Seems like Garcia's winning these rounds. No, I think Campbell's looking for that same short right hook again. So this was a good round. Oh, he got off with a left hook right at the bell, and Campbell was ready to go down. That's Garcia's best punch. It's that snappy left hook. The ropes may have kept him up. May have kept him up, and may have kept him in that fight. Okay. Eddie Reynoso saying to Ryan Garcia, you're young. Body shot. And he goes down, and now Campbell is down on a knee. 2 knees. He's asking questions. He's asking, do I want to get up? Can I get up? It is over! Ryan, King Ryan Garcia! Was he more style than substance? That was the question asked before the fight. What's the answer? He is all substance. He took a hit, he went down, he fought like a champion, and he knocked out a fighter that has faced top competition and has never been knocked out before. I think I showed a lot of people who I really am. You know, going to this fight, I wanted to show people that, you know, whatever they call you, you know, they wanted to call me a social media fighter. They wanted to call me a lot of names. Your teachers may call you things. Your parents, even anybody who tries to put you down and tell you you can't become something,
remember, you're not who people tell you are, you're who you choose to be. Ima Super Arena sa Santama, Japan. 前にこの新生 K1 がスタートしたんです。右人差し、ルキアがダウンを奪いました。右のストレート人差し。続く第2ラウンド、ここは東本が少し押し返してきたかという試合のペース。残り10秒切っています。カウンターの左のフック、これは効いたかどうだ。バランス崩しただけだ。大丈夫だ。右、またしても右。終了間際、再びルキアがダウンを奪いました。ここで第2ラウンド終了です。足に、ねじ込んでいく右のパンチ。フック、もう一つ大右のフックです。効いてますかね。ちょっと止まりましたね。ちょっと右フック入りましたね。膝ねじ込む、ここもロープ沿わない方がいいですよ。水町が入れ替わりたい。動いた方がいいですね。左のフックもある。効いた。ちょっと効いてますね、関根さん。ルキア。しかしまさにここ見せる時です。ボディの前の左フックも効いてるんですよね。なるほど。さあ2017年この本戦最初の戦いがライトで。これは一撃必殺デモリッションルキア。強いわ。強い。あれを出せるんですね。しかも今二段蹴り下に意識させといてからの上ですからね。全然見えてなかったから相当効きますよね。ガリボディえぐります。いやドンザーチこうなったら強さは発揮できないですよ。彼がねやると思ったんですよね今日。日本ルキア。距離取るのもそうなんですけど強いんですよね。それだけでこれ十分威力がありますよね。京志郎の兄弟子水町宏を生かした一撃。中村さんここでこれ出すとは。そうですね。タビさん、今度はドンザーチを仕留めた一発です。なんだ競り合いというかこういう削り合いになった時のルキア選手の多分これまでないタフさというか強さが試されると思うんですよね。ちょっと時間差が倒れるまで京志郎あったかのようですが耐えきれませんでした。うまく前の飛び膝のタイミング良かったですね。顎、そして頭部捉えてルキアです。ルキア選手はリズムがいいですよね。もうリズムがいいんでスピードも出るしいろんなこと。まただ左で違うというジェスチャー見せましたが中村さんもこれ明らかにダウンですね。さあコーナーに詰めて林、ただ打ち返す左のボディはルキア、安保ルキアです。ただ林もまだその凶暴なポジション、右のストレート打ち抜いた。今度は左、また左ストレートですよ。サウスポーからの止めた。勝者アンポルキア。デモリッションマン復活ののろし。最後はサウスポーで左のストレート、林健太の顔面を打ち抜きました。青山試合3ラウンド44秒、3ラウンド44秒、赤コーナーアンポルキア選手の KO 勝ち。正人さん、やはり左のストレートでした。左ストレートでしたね。これ今までこういう戦い方しましたか。いや、あんまり左の攻撃は出してましたけどサウスポーに構えて左ストレートがっていうのはあんまなかったですね。分厚さが違いますよね。下が全然違いますよね。振り返って左、はい、左そ置いた。これですね。手配にまさに来た、まさに来た。ゴールデンフィート見えてる見えてる見えてる。右パス左返す。聞いてますよね。聞いてますね。これは会場の雰囲気、これ今見ていた関根さんどうでした？すごい当たったら決まりますよね。すごい左速いですね。なんか思いっきりが良すぎるんですよね。繊細さが足りないっていう。なるほど。まあでもそれが魅力ですけどね。ですね。そうなんですよね。いや久松さん吠えましたねルキア。ねちょっとなんかこっちも見てて吠えたくなるぐらいのなんか勢いというか。いや中村さんこれ本当に重要な一戦なんですよね、この戦い勝つ負けで。この壮絶な戦いはまだ続く、まだ見せてくれる3分間。インローダーやはり一撃必殺
そうですね。本当にもう壊し殺しの戦い、一発で倒せる選手ですよね。当たれば倒せるっていう。それから体もありますしね。そうですね。ここからこれが問答無用のデモリッションマン。もうあれですね、サウスポーと左ストレートはもう完全にもう武器になってますね、ルキア選手の。もう相手に心地よい戦いをさせないように自分が肉を切らせて骨を断つ、そんな戦い。チャレンジャーです、深橋。右、効いた、2発目で効いた。顎の付け根を打ち抜きましたチャンピオンアンポロキア。ちょっと目をしばたかせていますチャレンジャー深橋。笑った、笑いましたチャンピオンです。うわっと第1ラウンド終了です。さあその序盤どういう風に出るか。新階級でアンポルキア対する青のグローブ薩摩の伊達男後期です。いや佐田さん楽しみですよこの一戦。楽しみですね。アンポ選手髪の毛も黒くなって、なんかこう大人になった感じしますね。伸びてくる右サイドどうだ、やる、返す。いやこれどうなるのか。一撃右パンチ、アンポの拳が捉えた。その直った拳でアンポもあれですよね、減量が楽になった分パワーついて多分調子いいと思うんですよね。さあ見せるか秒殺を見せるか。一気に倒しに行くアンポ。新しい階級で2回目のダウンを決しました。さあどうだ、完全に効いてますね。効いてますか。完全に足に来てる。これもさあどうだ、フラフラしてますよ。いけるか。今フラフラしてます。さああと一つダウンを奪えばアンポルキア KO 勝利。2段切りでいった。足を崩してアンポルキア新階級で秒殺の破壊を見せました。いやー関根さんすごいですね。やっぱ出ましたね、デモリッションマン。これがアンポですよ。いや見せてくれました。久本さんいかがでしたか。もうさすがアンポ選手っていう試合でしたよね。なんかこう昔の強いアンポ選手が戻ってきたみたいな感じですよね。いや佐田さんいかがでしたか。いやちょっと髪の毛黒くなったって言ったコメントのあの時の自分を殺したいですね。本当に秒殺だったので。さあ第1ラウンドが始まります。両者左足前。身長ではやはりアンポルキアこの階級に来ても長身の選手です。180センチあります。ミラーの蹴りきた。いきなり全く反応できなかったな。必殺の2段蹴りにソアレス沈む。いやニューヨークのお二人決まった。いきなりですか。一緒だった。倒しに行くんじゃないですか。ちょっとこれ瞬き厳禁です。もう倒れられませんソアレス。ボディも左フックきた。ダメージある。ノイリー以上だ。早い。ノイリー以上のインパクト。アンポルキア。32秒ですよ。32秒。ノーダメージだ。いや屋敷さん、すごいシーンですよ。ちょっとアンポ選手もう全くのノーダメージで次の試合ですもんね。汗かいてないですよ。これはすごいな。いや嶋佐さんすごいシーンですね。狙ってたんですかね。ですかね。マサさんどうですか。狙ってますね。ピンポイントで狙ってましたね。すごい。いやもうウォーミングアップ終了ですね。嶋佐さん、まあ松岡の方は普通だって言ってたけどここで食ってやろうと思ってますよね。そうですね。普通の星になってほしいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱアンポ選手の圧が右打ち下ろしテンプルだ。立ち上がりました。立ち上がってますわ。効いてますね。効いてますね。ダメージありますよ。さあこの準決勝まではラウンド中2度ダウン決すると負けになります。左カウンタージャストミートはしていないか。マサさんどうですか。いや本当あのパンチいいパンチ入りましたけどね。見栄えとしてはやっぱポイントとしてはいいですよね。そうですね。おお、気合い入った。聞いて足が効いてます。ダメージはもうやっぱさっきのパンチのダメージありますよね。さあ松岡ここまでか。できた。松岡スピード落ちたんで打ち合い行くとアンポチャンスですよ。中央取り返す。残りが25秒。今松岡必死です。苦しんだアンポルキアでも倒した決勝進出。さあこれでアンポルキア対ノイリマサキの決勝戦となりました。津田さんすごい準決勝でした。いや面白かったですね。松岡選手強かったですね。そうですね。屋敷さん松岡がいたからこそですね。いやそうですね。一発すごいのもらった後倒れなかったですからね。腹も効いてるんですね。立ち上がれません。カイトはプロ14戦目です。13戦戦って8勝 KO が6つあるというカイトです。ミノーハンドここから左右入った強いアンポルキア余裕があります。ふーっと息を吐いたカイト
んも関根さん、デモリッションマンの才能発揮。ノイリーを倒すための予行演習というふうにアンポルキアは言い放ちました。左。でも自信持ってますね。ワンツー。また右。振り下ろした。2つ目のダウン取りました。なんとかカイトが立ち上がろうとします。さあどうか。いやもう見てますよ。見えているか。もうこれ倒してきますよ。まだあと1分15秒あります。総決着なるか。デモリッションマン。倒しました。ポルキア。すごいね。さあ黒木さん待っていてください。あれから75日。また強くなって帰ってきました。アピールしたね。いやー、久松さん、ダイレクトリマッチ見たいですね。見たいですね。もう最高のアピールじゃないですか、本当に。いや、そうなりました。ノイリー正明、ファンは待っているはずです。志願してのリング、見事に勝ってみせました。いや、もう汗もかいてないですよ。ノーダメージ、完勝。1ラウンド1分52秒、見事ノックアウト勝利でした、アンポルキア。もう明日も試合できるって感じですよね。いやー、関根さん、3戦戦ってあれから75日ですよ。いやー、最後は右キレありましたね、久松さん。そうですね。Dagdag pa sa ating mga balita, patuloy pa rin ang pag-aangas ng former 3-division world champion John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas at ng former 2-time world challenger na si Vincent Astrolabia. Ayon kasi kay Astrolabia ay malaki ang risk nito niya kay Casimero at alam niya rin na malayo na talaga ang naabot ni Casimero sa boxing. Ngunit ang problema daw umano kay Casimero ay isa itong mahina, lalong-lalo na mahina daw umano ang utak nito. Dahil sunod sonoran lang daw ito sa kapatid niyang si Jason Casimero pagdating sa mga laban. Dahil sa alitang ito ng dalawang panig. Para sa hindi pa nakakaalam kung saan ang umpisa ang alitan ng dalawang ito. Nagsimula yan matapos hindi ikinatuwa ni Astrolabia sa naging pahayag ng magkapatid na Casimero. Sa pagkatalo niya sa unang round pa lang ng laban matapos ma-knockout ito ng kanyang kalaban na si undefeated 3-division world champion Junto Nakatani. Ngunit may pahayag naman si Jason Casimero, ayon sa kanya ay wala naman silang sinabing mali tungkol sa kanya, kaya mag-relax huwag daanan sa init ng ulo. Ano sa tingin nyo guys, magkakaayos pa ba ang dalawang panig o tuluyan ng magharap sa ibabaw ng boxing ring? Thank you for watching, salamat sa inyong panunood, this is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. So dumating na nga si Manny Pacquiao sa Japan para sa kanyang laban kontra Ricky Anpo ngayong Sabado, ganun pa man ay naghanda talaga si Manny Pacquiao sa laban nila ni Anpo, ngunit hindi talaga si Anpo ang pinaghahandaan ni Manny Pacquiao kundi si current WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Dahil pagkatapos niya makalaban si Ricky Anpo, kung sakaling matatalo niya itong panalo, si Mario Barrios na ang kanyang isusunod ngayong taong kasalukuyan. Ito ang mga paghahanda ni Manny Pacquiao bago ang laban niya ko. Kitang-kita dito na talagang malakas pa itong sumuntok dahil maririnig ang impact ng kanyang suntok na halatang napakalakas nito. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So bakit nga ba hanggang ngayon ay nahihirapan pa din si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster?
Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery. Nakamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadaliev. At kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman, ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maaari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Nery at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Mike Tyson by Jake Paul. That would have been a good that mouthpiece. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Mike Tyson tinapos na ang boxing career, matapos maganap ang bigating laban ni heavyweight legend Iron Mike Tyson, at Jake Paul. Marami ang nag-e-expect na talagang hindi makakaporma si Mike Tyson kontra Jake Paul, kitang-kita sa laban na parang hindi na makagalaw ng maayos itong si Mike Tyson, habang si Jake Paul naman ay kitang-kita ang pagka-agresibo nito sa ibabaw ng boxing ring. Sa kabuuhan na laban nila ay madaming manunood ang nadesmaya sa laban, in short hindi sila nasyahan sa laban Jake Paul versus Mike Tyson. Nakuha ni Jake Paul ang panalo kontra Mike Tyson sa pamamagitan ng lopsided unanimous decision, sa screen na 82-72, 70-73. Ganun pa man ay madami ding mga boxing fans ang nagpapasalamat dahil hindi naman nagtamo si Mike Tyson ng malubhang tama, at the most important ay wala nangyari sa kanyang masama, sa kabila ng kanyang edad na 58 years old. Dahil sa pagkapanalo ni Jake Paul ay umakyat na ang kanyang record sa 11 wins 7 knockout at 1 talo. Dahil sa pagkatalo ni Mike Tyson ay nagdesisyon na ito na hindi na siya lalaban sa boxing habang buhay. Tyson requested the 2-minute round, wanting to see more action. He just landed the overhand right, testing the beard of Paul Ellering. Everybody was saying, nice shot by Jake. Right hand by Paul, that is his most effective. I'm about to go off like a weapon. You to the top, gotta fill it up, engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never
taken. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Dagdag pa sa ating mga balita, nagulat nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni John Riel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni John Riel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion World Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni John Riel Casimero. Bukod dyan ay balak din ni Chavez Singson na dalhin sa Pilipinas ang current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete, para naman depensahan niya ang kanyang world title belt laban kay Charlie Suarez, na magaganap dito mismo sa bansang Pilipinas. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng top-ranked promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Hanggang sa ngayon, taon kasalukuyan ay hindi pero nadudungisan ang pagiging undisputed super bantamweight at 4 World Division Champion Naoya Inoue, ngunit sa kabila ng pagiging undisputed ay duwag naman na maituturing ng karamihan itong si Naoya Inoue aka the Japanese Monster, dahil hanggang sa ngayon ay namimili pa rin siya ng makakalabang mahihina, at yung dapat na mandatory challenger na si Morid John Akhmadaliev ay halatang iniiwasan ito. Si Morid John Akhmadaliev ay sabik ng makalaban si Naoya Inoue, ngunit hindi rin maintindihan ni Morid John Akhmadaliev kung bakit hindi ito nilalabanan ni Naoya Inoue. Akala ni Akhmadaliev na pagkatapos ni Naoya Inoue makalaban si Luis Neri ay laking gulat daw ni Akhmadaliev na si TJ Doheny ang nilabanan nito, tapos ngayong taon kasalukuyan naman ay mas pinili ni Naoya Inoue kalabanan si Sam Goodman. Kaya dahil dyan ay nagbanta na itong si Morid John Akhmadaliev na hindi siya umano papayag na hindi daw matuloy ang laban nila ni Naoya Inoue. Bukod dyan ay nanawagan si Akhmadaliev kay Naoya Inoue na kung wala siyang planong labanan si Akhmadaliev ay ibigay at ebakante na lang ang lahat ng kanyang mga titulo. Kahit mga Japanese boxing fans ay galit na kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, dahil isa daw itong duwag. Dagdag pa sa ating mga balita, former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, hindi nalalaban kapag hindi si Naoya Inoue ang kanyang makakalaban. Kaya halata naman na seryoso itong si John Riel Casimero sa kanyang mga sinabi. Dahil sa ngayon taon kasalukuyan ay hindi na talaga maikasa pa ang laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman. Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Morid John Akhmadaliev. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ano sa tingin nyo guys, papalag na kaya si Naoya Inoue sa tatlong naghahaman sa kanya? Samantala laban ng John Riel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani?
Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Junto Nakatani, malaki ang race pito sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at Jonriel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Just comment down below. Sa laban Saul Sanchez vs Jonriel Casimero ay isang napakahirap para kay Saul Sanchez ang pinagdaanan sa mga kamay ni Jonriel Casimero. Kung saan ito ay muntikan ng mawala ng buhay dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Cuadro Alas Jonriel Casimero. Ngunit ganun pa man ay bukas pa rin naman ang posibilidad ng rematch nito kontra Jonriel Casimero. Ang matindi pa dyan ay parihas na parihas ito sa laban ng halimaw ng Japan na si current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, kontra Luis Neri, kung saan ay parihas kaliwa ang tumama sa panganitong si Naoya Inoue. Kaya kung inyong maaalala ang sinabi ni Cuadro Alas na kung siya ang makakatama ng kaliwa kay Naoya Inoue, ay tiyak lilipad din ang ulo nito at hindi na makakabangon pa. Dagdag pa ni Casimero sa kanyang interview ay bakit hinayaan pa ng referee na makalaban sa pangalawang bagsak nito. Bukod dyan ay halos puro solidong mga suntok ang tumama dito kay Saul Sanchez at sa round 1 ay halos mapapatay na ni Cuadro Alas Jonriel Casimero itong si Saul Sanchez. Aminado rin si Saul Sanchez na na-blackout nga daw siya ng ilang segundo. In short, nakatulog siya ng ilang segundo, dahil sa impact ng lakas ng suntok ni Jonriel Casimero. Hindi na rin pinatagal at ito ay nagsalita na rin at may inamin tungkol sa kalaban niya na si Jonriel Casimero. Ayon dito sa post ni Saul Sanchez sa social media Instagram, ay tuloy pa rin ito sa kanyang pangarap at muli itong magsikap at patuloy na mag-aaral, hindi nga daw ito susuko sa kahit anong laban, at pinasasalamatan din ni Saul Sanchez ang lahat ng sumusuporta sa kanya, at binati niya rin si Jonriel Casimero ng congratulation.
Ang magandang performance ni John Riel Casimero ay nangangahulugan na isa pa rin itong halimaw sa ibabaw ng boxing ring at hindi pa ito kumukupas hanggang sa ngayon, kaya abangan na lang natin ang mga susunod na makakalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero kung sino ito. Dagdag pa sa ating mga balita, current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster, napahanga at natakot sa kanyang napapanood na laban sa pagitan ni John Riel Casimero at Saul Sanchez. サンチェスのパスタ、カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた。しかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、後に。いや、さすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスのプレッシャー。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや、返す。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。 Dagdag pa sa ating mga balita. May ilan din katanungan ng ESPN na sinagot niya patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Makikita din sa comment section ng video na ibinahagi ng Top Rank Promotion, ay binaha ng samot-saring komento na naglalaman ng labanan niya si John Riel Casimero. Ayon sa mga komento ng karamihan ay gusto nila makita na labanan ni Naoya Inoue itong kababayan natin na si John Riel Casimero. Ayaw nilang magaganap kung sakaling maglaban man ang dalawa sa bulwark ni Naoya Inoue ang bansang Japan, gusto kasi ng karamihan ay labanan niya itong si John Riel Casimero sa bansang Amerika or bansang Saudi Arabia. Talunin niya daw si John Riel Casimero para masabi talaga na siya ang best pound-for-pound fighter. Dagdag pa ay malakas lang daw itong si Naoya Inoue sa kanyang bansa. Matagal na kasi hinamon ni Cuadro alas John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Nakinainisan niya at sinabihan itong si John Riel Casimero na maliit na payaso lang daw ang tingin niya dito. Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122. Gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguri ang halimaw ng Japan kay Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Riel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban.
Tinalo niya si Philippos Netumboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yukinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yukinori Uguni kontra John Riel Casimero. Naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yukinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Junto Nakatani wagi sa laban niya kontra Pech Sword Chitpatana, pinatumba ni Junto Nakatani by 6-round TKO, itong si Chitpatana, dahil dito ay umakyat na ang undefeated record ni Nakatani sa 29 wins, 22 knockouts at wala pa itong bahid ng pagkatalo, habang si Chitpatana naman ay bumagsak ito sa 76 wins, 53 knockouts at meron na itong 2 talo. Habang ang pambato naman natin na si Gerwin Asilo ay bigo itong manalo, kontra sa Japanese superstar Tenshin Nasukawa, nanalo itong pambato ng hapon by a lopsided unanimous decision sa score na 98-91, 97-92, nagawang pabagsakin ni Nasukawa sa round 9 itong pambato ng Pilipinas na si Gerwin Asilo. Dagdag pa sa ating mga balita. So Takuma Inoue, kapatid ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, ay nagmukha lang itong challenger at hindi champion, dahil sa katatapos lang na laban niya kontra sa undefeated challenger na si Seiya Tsutsumi, dahil halos hindi ito makasagot sa mga suntok ng challenger na si Seiya Tsutsumi. Halos panay lang ito depensa at sa buong 12 rounds ay talagang nagpapaulan ng mga suntok itong challenger na si Seiya Tsutsumi, kaya halos panay lang ito depensa, kasi kapag makikipagsabayan siya sa challenger ay tiyak tatapusin siya ng challenger sa maikling oras lang. Ngunit sa ginagawa niyang puro depensa ay hindi na ito nakatagal, dahil pinabagsak na siya rito ng challenger, kaya nakuha ng challenger na si Seiya Tsutsumi ang naturang panalo, sa score na 114 hanggang 113, 115 hanggang 112 at 117 hanggang 110, at siya na ngayon ang bagong kampyon ng WBA Bantamweight World Champion, at umakyat na rin ang kanyang record na 12 wins 8 knockouts at wala pa itong talo. Sa laban na ito ay talagang saksi si Naoya Inoue kung paano bugbugin ang kanyang kapatid sa kanyang harapan na halos pinangigilan niya ito. Sa kabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez. Sanchez mo pressure! Sanchez mo pressure! Casimero no hinari ga hinuuta! Ay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panay gawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero, kaya mga haters ni Casimero dyan nasaan na kayo, bakit nanahimik na kayo? Bukod dyan ay dumako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parent si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, 50 sa akin. Naoya Inoue, we're Naoya Inoue, come on! Kung inyong maalala na gusto itong labanan ni Junto Nakatani si Takuma Inoue, ay tila nagbago ang isip nito dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue, bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. He weighed in at a trim and ready 117 1/4 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a spectacular record of 28 wins, no losses, with 21 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the second defense of his current world title. Ladies and gentlemen, please welcome the renowned 3-division world champion. Here is the undefeated, reigning and defending WBC Bantamweight Champion of the World, introducing Junto Nakatani. And his opponent across the ring is the challenger, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim. Joining us from Roy Et, Thailand,
He weighed in at 117 3/4 pounds. His record stands at 75 wins with only 1 defeat and 53 wins coming by way of knockout. He is the current holder of the WBC Asian Bantamweight title. Tonight, he is making his second attempt at a world title. Ladies and gentlemen, please welcome the Southpaw challenger, the WBC #1 ranked bantamweight contender, introducing Petsor Chipatana. Once again, our referee in charge now to give instructions is Lawrence Cole. This is good. All right, good luck. Come back there. Lawrence Cole, the third man in the ring tonight. Christina Poncher and Nico Ali Walsh here with you for our main event. This one's scheduled for 12 rounds for the WBC Bantamweight World Championship. The champion Junto Nakatani there in the southpaw stance with the red trunks and white trim. Chipatana, the challenger tonight in the all black. 78 professional fights for Chipatana, 53 of those won by KO, 28-0 for Nakatani, 21 knockouts. And that's a pretty impressive record, even though they were all really in Thailand. Yeah, definitely an inflated record there for the Thai fighter. And, you know, he's got some decent skills, some decent power. Also a southpaw, so the battle of two southpaws here. This is second fight outside of his native Thailand, and Junto Nakatani tonight will be looking to show that there's levels to this game, particularly at the championship level, where perhaps he can make a statement tonight. He's had 9 stoppages in his last 11 fights. Most people think he will get another one tonight, looking at the pre-fight predictions and odds. I know they're filling out right now, and they're kind of seeing each other's rhythm this round. But Chipatana, to win tonight, he's going to have to use pressure and aggression. Great shot from Nakatani. Already tasting a bit of the power there from the champion. And that power will throw anyone off their game plan. Nakatani shooting the jab there with the lead right hand. Chipatana looking to close the distance. Hasn't thrown much of anything here in the first 2 minutes of round 1. Nakatani using the jab. Yeah, right now Nakatani's reading him. He's downloading information. Nakatani did score a first-round knockout in his last outing against Vincent Astrolabio with a beautiful shot to the body. He's got great body work consistently. 30 seconds left here in round 1. There, Chipatana looks to shoot the jab and misses with the left hand. Left hand lands for Nakatani, back to the jab. Doubling up on the jab is Chipatana. Doing right now here in round 6. Nakatani's doubling a lot of his lead shots. A lot of lead right hooks, a lot of lead right uppercuts. And they're landing. Oh, nice counter shot with a big left hand for Nakatani. Beautiful work here as he's pouring it on, and down goes Chipatana here in round 6. This is when he smells blood. Will Chipatana get up? He will. He marches forward. We're going to see Nakatani right now. This is what I was talking about. He looks over to Rudy Hernandez and continues to pour on the punches. Chipatana doing his best to try to stay in this fight. Under a minute left to work here in round 6.
Nakatani takes a step back. He's being calculated. Patient, Nakatani. Again, some solid work there with the right hand. Chatpatna doing his best. Looks like he's recovered fairly well from the knockdown. 20 seconds left here in round 6. It looks like Nakatani's looking for that overhand left again. A bit off balance there, and just a strong combination of punches landed once again for Nakatani. Oh, that was a big shot right there. Beautiful left hand. Oh, the fight's over. 2 knockdowns, the fight is over. Just a monster, heavy hitter. 3 consecutive stoppage victories at 118 pounds, and Junto Nakatani remains undefeated, defending his WBC bantamweight crown tonight. Amazing, amazing performance. Like I said, he smelt blood and got straight after it. I mean, Chatpatna too tried to be game, tried to answer back with some punches, but left himself standing right in front of Junto Nakatani. All it takes is one. He landed that just a beautiful left. It looked like an overhand left as Chatpatna was falling in. It was a perfectly timed counter for that first knockdown. And that's the first stoppage loss in the career, the 70, now 8-fight career of Petsor Chatpatna, and Junto Nakatani is an absolute force. I mean, that power is so real. That's 29 wins, 22 by knockout, and you can really tell how much that he's come into his own now at bantamweight. This is his weight. Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes, 59 seconds at round number 6. Our referee in charge, Lawrence Cole, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC Bantamweight Champion of the World, Junto